Katoliko si Kristo. At hindi naman turo ni Kristo yung paglalasing. Hindi turo ni Kristo yung okay lang magsisigarilyo. Okay lang yung bakla, okay lang yung tumboy. Okay lang pagsusugal. Meron nga kayong doktrina na si Kristo ay lasinggiro. Kay mga pito man jud to katadyaw. Grabe tos Kristo mo painom, oy. Grabe tos Kristo mo painom, oy. Nya Katoliko man si Kristo. Orang Katoliko panahos kasal daghan kay inom. Kanang inyong inimnan gamay ra na. Tadyaw man to ka Kristo. Mingaw pong kasal kung way inom, no? Nato Ginoo. Atong pakpakan nato Ginoo. Uy, nya magdasa kog duha ka container nga bahalina. Kay paon man eh. Ito mga ganahan mo, inom ba? Gamay ra nang ako kay ka Kristo tadyaw man jud to. Kuwang ra ning ako kay duha ra man ni ka container. Ang ka Kristo tinadyaw to. Una nga kining akong duha ka container to ba, kuwang ra ni ka Kristo kay mga pito man jud to katadyaw. Kristo promoter sa pagkapalahubog o defender sa pagkapalahubog, Bertis. O sa may kasulti naman, Bertis? Ikasulti ana. Nga ako kuno. Ikaw kuno defender kuno ka? Defender sa mga palahubog. Sa mo po paagi nga na defender ko sa mga palahubog. Ga-promote kuno kag inom. Ga-promote ko kay Naibino. Kini mo si Kristo. San Juan. Pasangin na naman po ni mo sa Juan. Kristo naghimog bino. Dia. Sa dokumento ni San Juan. Juan 2. Unong at 4. Unong ato sa 4. Kay lagi wa pa may cellphone atong panahon na. Wa ka video si San Juan sa gihimo ni Kristo. Gisuwat pa jud. Gisuwat pa jud di ba? Kontrobersyal na sa laing relihiyon. Og na pa social media so nagipost to San Juan. Ay susog na pa cellphone Samsung. Facebook. O pareha ni kang parekaloy nga cellphone. O Jesus mo na gamito ni San Juan, di na ginahanglan magabugo siya. Suwat sa Juan. I-vlog na lang niya. Diyos, i-vlog na lang diretso. Igo na lang kung tatamuskan sa vlog ni Kristo. Mulantaw no ta. Unom ka tagjaw, unom ka banga, yang himong bino. Naming mo sa Bertis nga, di ko no to, kuan ka nang wa ko no to alcohol, sa man to binuhaday nga. Wa ko no alcohol ingon sila. Di na di binuway alcohol. Tubig pa na. Kana ko nun 0%, o na? 0% to sa tubig pa. Pero sa pag nahimo ng bino, 100% na. 100% na. 100% kay bino god. 100% ang iyang. Perting lami ato. Ya, ag mga ingon gud ang nakatilaw. Mga manginumay to, manginumay to. Unya katong nanginom. Tanawa jud. Ginoo ha. Katoliko po to. Sa malagi ni Katoliko, mudi man jud mo. Dili. May jud mahitabo nga og dahon sa Ginoo, labi na ang Ginoo na jud naghimo. Moinom gari kag imo rang silingan nagpalit og tanduway. Katubang bino nga si Kristo jud mi naghimo. San Mateo 11:18-19. Kung di mo dawat og palahubog, anong nidawat mong Kristo? Basahon nako. Si Juan miani og nagpuasa siya og wala mo inom og bino. Og ang tanan miingon, giyawaan siya. 19. Mianhi ang anak sa tao o siya mikaon og miinom. Og ang tanan miingon, tan-awa ninyo kining tawhana. Ulit og palahubog siya. Anong nidawat man mong Kristo nga palahubog mas Kristo? Tapos sasabihin niyo si Kristo yung founder niyo. Shame on you. Shame on you. Ginawa ninyong kalukuhan. No? Ginawa ninyong tarantado si Kristo. Si Eugene nga po, si Kristo ay lasinggero. Si Darwin Kitgano, si Kristo gumawa ng anim na tanyaw. At si JC naman, pag may tuba dyan, pag may inuman dyan, kasi si Kristo yung dahilan. What a shame.
Okay, magandang umaga mga kapatid mga kaibigan. Mayroon po tayong panoorin na si Mr. Curious ng Catholic ay dinideny niya na ang Catholic Church ay tinatag mismo ni Constantine noong 325 AD doon sa Jerusalem. So ito yung kanyang rebuttal, so ating itama naman. Ayon po sa kanya, Catholic Church founded by Constantine 325 AD. Ayan, bigyan pa natin ang kasagutan ng post na ito ng kapatid natin anti-Katoliko. Malabo pong si Constantine ang founder ng Simbahang Katolika noong 325 AD pa daw. Ito po ay bunga lamang ng kawalang huwang sa history ng taong nagsasabi nito. Wala pa man po ang panahon ni Constantine ay may Katolisismo na. Sa katunayan, meron pong tinatawag na Apostolic Fathers ng simbahan na mas naunang nag-exist kaysa kay Constantine. Sila yung mga tinuruan talaga ng mga apostol at naging saksi sa pagsilang ng simbahan. Sa anong taon? Isa-isahin po natin ang ilan upang makapagbigay naman ng tamang kaalaman sa mga taong nagpapakalat ng maling impormasyon. Una po dito si Saint Clement, ang kauna-unahang church father na nabuhay na noong 1st century at inilista siya ni Saint Irenaeus bilang kapanahunan ng mga apostol at saksi sa kanilang pangangaral. Kung Bible alam po ang paniniwala ng mga kapatid natin protestante, si San Clemente po ay nabanggit rin sa Biblia sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos. So, huli matanggap nila ang katotohanan nito. At bago po siya mamatay, ay nag-iwan po siya ng isang sulat na kung saan ay nananawagan siya sa mga Kristiyano sa Corinto na panatilihin po ang pagkakaisa at kaayusan. Ang kanyang liham po ay kinopya at malawak ang binasa sa unang simbahan at ito po ang pinakaunang Kristiyanong sulat sa labas po ng Bagong Tipan. Pangalawang patunay po dito si Saint Ignatius of Antioch na nabuhay rin po 1st century. Siya pong ikatlong obispo ng Antioch at isang estudyante rin po ni Juan Evangelista. At kung matatandaan po natin, si Saint Ignatius po ang nagbigay ng pangalan Catholic. Sa ruta po patungo sa kanyang pagkamartir sa Roma, kung saan siya po ay nilamon ng mga leon sa Coliseum, sumulat po sa Saint Ignatius ng isang serye ng mga liham na mayroon pa rin hanggang sa ngayon. Kaya isa rin po ito sa patunay na nag-i-exist na po ang simbahan bago pa man si Constantine. Pangatlong patunay po, si Saint Polycarp ng Smyrna, na nabuhay rin po early 2nd century. Siya po ay isang obispo ng Smyrna na ngayon po ay tinatawag ng Turkey at isang alagad po ni Juan Evangelista na mas kilala sa kanyang kamanghamangang pagkamartir kaysa sa mga namang isinulat niya. So ito po mga church fathers ng Simbahang Katolika na mas naunang nabuhay kaysa po kay Constantine. Ibig sabihin, may Iglesia Katolika na bago pa man lumitaw si Constantine. So ang Simbahang Katolika po ay itinatag ni Jesucristo mismo noong unang siglo. Kaya malinaw po kung ang mga church fathers nito ay nag-i-exist 1st century pa lang at ang Iglesia na kanilang kinabibilangan ay ang Iglesia Katolika. Ibig sabihin po ang Simbahang Katolika ay tinatag talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Gamit talaga ng kaaway upang linglahin yung mga taong walang alam, walang muwang. So kung ating i-search po yan sa Google, no? So yan po ay malalaman talaga natin. Unang-una, yun sa paragraph, yung sino ang founder ng Roman Catholic Church ay makita doon na si Jesus Christ, year 30 o 33 AD. Pero kung i-scroll mo yan, wala tayong kasi walang kurente dito. Pero kung i-scroll mo ang pag-search doon kung sino yung founder ng Roman Catholic Church, ay malalaman po natin na si Constantine. Okay? So hindi niya matanggap pag mali kasi pilit tinatama. Ngayon, ating patunayan na hindi talaga si Jesus Christ ang founder ng Roman Catholic Church. Mayroon na pong mga simbahan na nauna. Okay? Pero bakit si Christ ay hindi nagpaanib doon? No? Bakit hindi niya ina-adapt yung mga doktrina na mayroon namang simbahan na nauna? Okay? So ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, ating bigyan ng linaw na tatlo pong paraan para maunawaan po natin ano natin malalaman na ang simbahan ay tatag ni Kristo Jesus. Okay, so excited kayo? So huwag niyong skip, panoorin ninyo ang video ito at huwag kalimutan po mag-follow sa ating Facebook. So unang-una po mga kapatid, mga kaibigan, according po sa Bible, Ephesians chapter 2 verse 8. Okay, sabihan dito, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Ayan, malinaw mga kapatid, mga kaibigan, na
ang aral ni Kristo Jesus sa Old Testament hanggang sa New Testament, hanggang sa ating panahon ngayon, sa ating generation, ay tinuro po ni Apostol Pablo na about sa kaligtasan ay sa pananampalataya lamang o faith alone. So ang kaligtasan na tinuro ni Apostol Pablo ay ganun din ang turo ni Jesus Christ. Kaya nga sabi ng Bible in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Ayan po, malinaw mga kapatid, mga kaibigan, na ang totoong simbahan na tinayo ni Jesus Christ ay unang-una nagtuturo po yan paano magkasigurado sa kaligtasan. Ang Roman Catholic ba ay tinuturo kung paano maligtas ang tao? Tama ba ang kanilang pagtuturo? Hindi. No, mayroon silang 7 sacrament. Kailangan ang bata ay mabunyagan. Ikaw ay mag-confess sa pari. Ikaw ay magkakain na every Friday or may mass sila ng body ni Christ para ikaw ay mawala ng kasalanan. So yan po ay mga practices na hindi po tinuturo sa Bible at hindi po turo ni Jesus Christ po yang 7 sakramento. Wala po yan. Malinaw mga kapatid, no? Ang una na ating malalaman, ang totoong simbahan ay nagtuturo po sa kaligtasan. Malinaw. Nagtuturo ba si Kristo Jesus na isang tao ay sumampalataya sa Diyos ay ligtas na, hindi na mapahamak ang kanyang kaluluwa sa impyerno? Malinaw po yan sa John chapter 3 verse 18. Ito po ang sinabi, ang sumampalataya sa Kaniya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumampalataya ay hinahatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Malinaw. Ng kaligtasan talaga ay by faith alone. Wala nang paraan para ikaw maligtas, ikaw ay sumampalataya sa Diyos, hindi sa mabuting gawa. Ang Katoliko, no, si Mr. Curious ay kung tatanungin mo yan, hindi yan ligtas. Nagbabaka sakali yan, naligtas. Tapos sasabihin mo na founded by Christ. Hindi. Maling-mali po yan. Trina about sa salvation, maling-mali na. Hindi po yan aral ni Jesus Christ. Hindi po yan ang totoong simbahan. Kasi ligtas na po, no? Ang 11 disciple ni Christ ay mga ligtas na. Time na si Christ 30 to 33 AD, yung kanyang mga tinuturuan, no, about po sa kaligtasan, sila po'y ligtas na. Kaya nga sabi ng Bible sa Matthew 16:18, the church, no, is ecclesia sa Greek word. Ligtas na yan hindi pa ligtas Mr. Curious, at hindi pa ligtas yung mga Katoliko. Bagsak na. Ikalawa, practices. About po sa practices, marami po. Unang-una, sa Bible po, no, makikita natin na ang kaligtasan ay hindi nawawala. Okay? Ang kaligtasan ay hindi nawawala. John chapter 10 verse 28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither any man pluck them out of my hand. Hindi po nawawala ang kaligtasan. Sa kanila, sa Katoliko, si Mr. Curious ay hindi nga ligtas. Mas lalong wala siyang assurance sa kanyang kaligtasan kasi hindi pa siya ligtas. Ikalawang practices, wala na pong pari na gawain ng Old Testament na mga pari. Wala na. Hindi, ang pari noon, ang trabaho ng mga pari, once na mayroong nagkasala sa kanila, sila po ay maggagawa ng burnt offering. Magsunog sila ng hayop na walang sakit. Tapos ilagay mo yung kamay mo doon sa hayop o sa mananap. Tapos susunugin. At yung aso ay pupunta sa langit. So yan po ang trabaho ng mga pari noon. Pero nung si Christ ay, sabi ng Bible sa Mateo, all the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake and the rocks rent. So ibig sabihin sa Old Testament, yung mga taong makasalanan o nakagawa ng kasalanan ay hindi po sila automatic maka-direct sa Diyos. Kaya nga ang pari ang kanilang pupuntahan. Mag-offer sila ng
mananap o hayop. Sa Malakay chapter 2 verse 8, yung mga pari ay ito yung mga sukwail. Mga sukwail na mga pari. Ye are departed out of the way, ye have caused many to tremble at the law. So yan po, no, malinaw po dito na ang sinabihan sa verse 7 ay mga pari. Kaya nga sabi ng Bible sa Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to mine heart, which have filled you with knowledge and understanding. Ang pari, wala na yung trabaho noon. Sa ating generasyon ngayon, wala nang pari na ganoon ang trabaho. Spiritually, priesthood o priesthood. Okay? Pero physically, no. Wala nang pari. Sila may pari. Unang-una, mali na. At yung mga tagasunod ni Jesus Christ, yung tagasunod ni John the Baptist, ay baptize mismo niya. Hindi po mga Katoliko. No? Yung mga apostoles, hindi po Katoliko. Okay? And perpetuity, importante po itong malalaman natin na si Christ ay nag-establish ng baptist. Tama po yung narinig nyo na si Christ ay na-establish po niya yung baptist. Christ built His church. So ano yung church diyan? Sa Greek word is ecclesia. Ibig sabihin, mga taong ligtas. Si Kurios hindi pa ligtas. Kaya nga na Kurios hindi pa ligtas. Build His church, and the first core members are the apostle. All of them were baptized by John's baptism. Sa Matthew chapter 3 verse 13 and 17. Si Christ ay pumunta sa Galilea, 16 miles. Siya ay pumunta dahil nandoon po ang otoridad na binigay sa Diyos Ama kay John the Baptist. So Baptist is an identity. Baptist is a ministry with God-given authority. Ayan. They were all baptized, Jesus and apostle. Di pwede maging Katoliko. Kasi they were all baptized, Jesus and apostle. Some statement from renowned historians. Okay, may mga historians na nagsasabi. That's Reformed historian J.J. Dermas stated, on this account, the Baptists may be considered as the only Christian community which stood since the day of apostle, and as Christian society which preserved pure doctrine of the gospel through all ages. Another na historian, si Quaker historian Robert Bartlett says, in the continent of Europe, there was a small hidden Christian society who have held of the opinions of the Anabaptists have existed from the time of apostle. Ayan, nag-exist na pala ang mga Baptist. Kayo, hindi Katoliko si Kristo, at hindi naman turo ni Kristo yung paglalasing. Hindi turo ni Kristo yung okay lang magsisigarilyo, okay lang yung bakla, okay lang yung tumboy, okay lang pagsusugal. Meron na kayong doktrina na si Kristo ay lasinggero, tapos sasabihin niyo si Kristo yung founder niyo. Shame on you. Ginawa niyong kalukuhan, ginawa niyong tarantado si Kristo. Si Eugene nga po, si Kristo ay lasinggero. Si Darwin Kitgano, si Kristo gumawa ng anim na tandyaw. At si JC naman, pag may tuba dyan, pag may inuman dyan, kasi si Kristo yung dahilan. What a shame. Maling-mali. Aralin nyo, mali na. Tapos claim kayo ng claim. Methodist scholar John C. Redpath says, I should not
readily admit that there was a Baptist church as far back as 100 AD. Though without doubt there were Baptists, as all Christians were Baptists. Ayan, no? Maganda talaga itong mga istoryan. I-search kayo ninyo. Ito pa. Catholic mismo, ha? Catholic historian Cardinal writes, were it not for the fact that the Anabaptists have been grievously tormented and killed during the past 1,200 years, they would swarm greater than all reformers. Istorya na yan, oh. Si Cardinal nagsasabi na. Again, and Baptist historian C.H. Wallace, we believe that the Baptists are original Christians. We did not exist of the Reformation. We were before Luther or Calvin, but we have an unbroken line up to the Apostle. Okay? Yan po, malinaw ang kapatid. Kaya, debunk na naman si Mr. Curious ng Katoliko. Never po maging Katoliko si Kristo. Kasi wala pong aral si Kristo yung bunyagan ang bata. Wala pong aral si Kristo yung seven sacraments. Wala pong aral si Kristo na yung purgatorio. Wala pong aral na si Kristo na yung patay ay nagpray. Wala na mapunta sa langit. Wala pong aral si Kristo o patungkol po sa paglalasing. At hindi po si Kristo lasing. Hindi po si Kristo lasinggero. Malinaw yung Bible. Yung pag-uunawa mo lang Mr. Curious ng Katoliko, baliktad. No? Kayong mga Katoliko dyan, hindi naman galit ako sa inyo. No? Kasi sa Bible po, kung ating babasahin yung John chapter 8 verse 32, ito po ay makakatulong sa inyo. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. No? Again, ang Baptist po ang totoong simbahan. Ang Baptist po ang nagtuturo ng tamang kaligtasan. Ang Baptist lamang ang nagtuturo about sa practices at perpetuity. Dahil si Jesus Christ, Matthew chapter 3 verse 13 and 17, din Christ submit to John the Baptist, and Baptist po si Kristo o ang kanyang mga apostoles. Maraming salamat and God bless sa ating lahat.